Ngayon, during sa ating chest compression, ano naman yung mga pwede nating i-consider para naman mag-stop na tayo sa pag-chest compression kahit wala pa yung rescue unit? Una po, ito. Tandaan po natin yung mnemonics na STOPS. S-T-O-P-S. So yun po, tandaan po natin yung mnemonics na STOPS. So ano po yung S? S, spontaneous sign of life restored. Ibig sabihin, bumalik na yung kanyang malay or bumalik na yung buhay ng pasyente. Halimbawa po, habang tayo ay nag-chest compression, gumalaw ang pasyente, umubo ang pasyente, nakakita po tayo ng palatandaan na ang pasyente ay na-revive na. It means, kahit wala pa pong 2 minuto, titigil na po tayo sa ating chest compression. Ngayon, ano naman po yung T? Kapag naman halimbawa po, dumating na yung rescue unit or dumating yung mas higher level ng kaalaman sa atin, T stands for turnover. Ite-turnover po natin ang pasyente sa mas mataas na level na kaalaman sa atin pagdating sa rescue or kung mayroon pong dumating na rescue unit sa ating sasagawaan ng CPR. Ano naman po yung O? Yung O naman po ay naka-pertain po yan sa ating mga nag-a-apply ng CPR dahil ang CPR po ay nakakapagod. So, ang O is operator has been exhausted. Kapag po tayo ay na-exhaust na, hindi na natin mai-apply ng maayos ang hands-only CPR, meron na po tayong karapatan na mag-stop na or tumigil na sa pag-a-apply ng CPR. For example po, sa loob ng 3 sets ng tigda 2 minuto, talagang nakaramdam na po tayo ng pagod, pwede na po tayong tumigil habang hinihintay ang rescue unit. Or kung meron naman pong mas pwede rin mag-apply or meron naman po tayong kapalitan, pwede rin po tayong makipagpalit sa kanila. So yan po yung O. Yung P naman po, physician or doktor ay dineclare na ang pasyente ay patay na or tinake over niya na rin yung responsibility doon sa ating pasyente. So yan po yung P. Yung last na S naman po, if the scene becomes unsafe. Kapag po ang lugar na inyong pinagsasagawaan ng CPR ay naging delikado, nagkaroon ng danger, ay pwede po tayong mag-stop ng pag-CPR, pwedeng hilahin natin ang pasyente sa isang mas ligtas na lugar, saka natin idediretso or itutuloy ang CPR para po mas makapagbigay tayo ng tulong sa pasyente. Pero kapag may danger na po, pwede na po tayong mag-stop. So tandaan lang po natin yung mnemonics na STOPS, S-T-O-P-S, sa mga considerations natin kung paano tayo or kailan tayo pwedeng tumigil sa pag-a-apply ng hands-only CPR.